kung matulungan niya, pati magulang ko, makasama. Sa prayers. So sila ay mga wala na, kuya. So ano po yung pangalan ng parents niyo para mabanggit ko yung first name sa ating prayers? San Andres. Natalia San Andres. Tapos si Protasio Consulta. Protasio Consulta. Yun ang pangalan niya. Papa mo yun. Okay. So, dalawang intention, actually tatlo yung papag-pray ko durante kan donasyon ni Tito Domingo. Magbibigay man uli ako pag magbibigay daw ulit si Tito Domingo kasi kandila man lamang, kuya, tsaka yun ma. So I will be praying for the soul ng kaluluwa ng parents si Tito Domingo. Pagkatapos siya, of course, huwag natin kakalimutan tayong mga buhay pa at yung mga sarili nating pangangailangan, no? Hindi natin dapat kakalimutan. So, maganda ang umagang ito. Alam ko na nag-work man si God kasi medyo nagrereklamo ako na sana wala na yung akong kandila, etc. So, meron din talaga. Basta magpe-pray tayo. So, maganda yung umaga ngayon at yung araw, Tito Domingo, at tayo ay nagkakilala. I claim it na related tayo. At ang maganda rin isang natutunan ko na yung pala mga lupa ng pampubliko ay nangongolekta po ang gobyernong lokal sa mga taong nagtirik ng mga bahay nila or whatever. So hindi naman sila matatawag na squatter po kasi una-una public land iyan. So sabi natin pag public land, ako po hindi lang tayo minister ng Elohim, God the Father of Mercy, Prayer and Healing Ministry, at tayo din yung founder at executive director ng Association of Landed Families and Entities of the Philippines. So side by side, mga nasasabay po natin yan sa prayers. Meron tayong mga kasagutan kahit papaano. So anyway, at least naliliwanagan po tayo na hindi lahat ng mga nagtayo ng struktura sa lupa na hindi nila ay matatawag na squatter. Nakagaya niyan kung pampubliko po, unang-una pampubliko yan. Pwede pa silang squatter pero they could own it if they would be able to meet the conditions and requirements. At the same time, kagaya niyan, they are paying pala monthly with monthly charges. So, hindi sila matatawag na squatter. Mabuti na pong naliliwanagan tayo sa ganyan. So, marami akong natutunan today and si Tito Domingo pa naman ang first na taong umupo doon kung saan po nagpakita si Mama Mary at nagbigay po siya ng galang, nagpray po siya ng kahit kung anong na-pray niya, basta nakita ko po nataimtim naman siya. Sana matupad din yung mga magagandang kagustuhan na nasa puso niya. At tinitingnan kita kanina, Tito Domingo, sabi ko salamat. Kasi ikaw lang po yung una, ang dami na pong dumaan. Tapos ini-encourage ko po sila na sabi ko libre naman. Pwede naman po kayong umupo at mag-pray. Wala naman masama. Hindi naman siya trespassing. Kahit hindi po siya sa akin, at least mapakita po natin na libre naman po yun. No, na pwede naman talagang may mag-ano doon. Pero ikaw lang po so far ang nag-respond. So I claim it na kasama ka pa namin talaga sa angkana. Alam ko po, kiniklaim ko, ang dami pong difficulties, ang dami pong mga quote-unquote disasters na pinagdaanan yung pamilya namin at angkan. Pero makikita ko po at pinapakita ni Lord na meron pong mga katapat yun, no? Merong mga supernatural na mga reasons for it. Thank you, Tito Domingo. May sasabihin pa po kayo? Wala po. Salamat po. Salamat. So, I'll include you in prayers from now on. Thank you po and be blessed. Sa ngalan ni Ama, Asin Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Amen.